Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Anak, kakain na. Hindi po ako kakain, Mama, sagot ni Misael sa ina niyang nasa labas ng kwarto. Nakahiga siya sa kama habang pinagmamasdan ang bracelet ni Andrea na hawak niya sa kamay. Kanina pa niya ito tinititigan para bang doon niya ibinubuhos ang lahat ng damdaming hindi niya mailabas. Sumilik siya kanina sa bintana nang marinig ang pamilyar na tunog ng sasakyan ng dalaga. Para siyang isang dalagang dinadalaw ng matinding sumpong ng damdamin. Agad na nagdamdam ang pusong naghihinanakit ng mapagtantong hindi man lang ito nagtiyagang kausapin siya. Ang bilis nitong sumuko, iyon ang pakiramdam niya. Maraming beses na niyang gustong isauli ang bracelet mula nang maging nobya niya si Andrea, ngunit hindi siya makahanap ng tamang pagkakataon. Gusto niya sana ng kakaiba, may drama. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang maisip na magandang paraan. Mariing ginap ni Misael ang bracelet. Bakit pakiramdam niya, sa oras na ibalik niya ito, tuluyan na niyang pinapakawalan si Andrea. Muli niyang narinig ang katok sa pinto. Mama, sinabi ko na po, hindi ako kakain. Papa mo ito. Maaari ba tayong mag-usap? Napabangon si Misael. Parang muling minasa ang kanyang puso. Hindi na hinintay ng ama ang sagot niya. Basta na lamang itong pumasok, may dalang baunan. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, Papa, wika niya, sabay pa simpleng itinago ang bracelet sa ilalim ng unan. Ipinatong ng ama ang baunan sa tabi ng kama, saka hinila ang upuan mula sa study table at umupo sa tapat niya. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo, seryosong sabi nito. Alam kong marami akong naging pagkukulang bilang ama mo. Hindi ko na po iniisip ang mga iyon, tugon niya. Tumayo ang ama at humarap sa bintana, saka muling bumaling sa kanya. Sinikap kong maging matatag ang pundasyon ng pamilyang ito. Mula nang makilala ko ang mama mo at pakasalan siya, ipinangako ko sa sarili kong hindi na ako magmamahal ng iba. Tungkol kay Andrea, noong dumating siya sa eskwelahan namin, wala siyang kaibigan. Bilang guro, naawa ako sa kanya. Nilapitan ko siya, inalagaan, at tinulungan na parang tunay kong anak. Huminto sandali ang ama bago nagpatuloy. Hinahanap-hanap niya ang kalinga ng isang ama. At bilang guro, inisip kong responsibilidad kong ibigay iyon. Nakakatawa nga, minsan ay naisip kong ireto siya sa iyo. Sa isip ko, bagay kayo. Ngunit palagi kang nasa ibang bansa noon. Hindi ko inakalang kayo mismo ang magtatagpo. Napatingin ito sa kanya, may ngiting puno ng katiyakan. Mabait siyang bata. Masayahin. At higit sa lahat, tapat siyang magmahal. Kahapon, pumunta siya sa opisina ko para humingi ng tawad sa mga nagawa niya noon. Ginawa niya iyon dahil may konsensya siya, dahil mahal ka niya. Noon lamang muling nag-angat ng tingin si Misael. Papa. Lumapit ang ama at tinapik ang kanyang balikat. Maswerte ka, anak. Kung siya ang mapapangasawa mo, magiging masaya ako. Alam mo na ang dapat mong gawin. Hihintayin na lamang namin ng mama mo kung kailan tayo mamamanhikan. Tumungo na ito sa pinto, ngunit bago tuluyang lumabas ay muling humarap sa kanya. Siya nga pala, kay Andrea galing ang baunang iyan. Almusal mo raw. Pag-alis ng ama, napatingin si Misael sa baunan. Tumayo siya at binuksan iyon. Seafood baked macaroni. Napangiti siya nang makita ang toppings, ang salitang patawad at una na hinulma mula sa tinunaw na keso. Cute sana, kung hindi lang niya alam kung paano magluto si Andrea. Kumuha siya ng isang tinidor. Ngunit hindi pa man siya nakatatlong nguya, ay mabilis niyang dinampot ang stainless na pitsel na nasa loob din ng baunan at ininom ang laman nito nang hindi na tinitingnan. Muntik na niyang maibuga ang ininom. Binuksan niya ang pitsel, kape pala iyon. Napataas ang sulok ng kanyang labi at napahimas siya sa gilid ng lid. Hindi ko alam kung anong himala ang nasa katawan ng babaeng iyon para makayanan niya ang ganitong klase ng pagkain sa buong buhay niya, natatawang sabi ni Misael. Kailangan kong iligtas ang ibang lahi sa maaari pa niyang gawin sa kusina. Umupo siya sa swivel chair at sinimulang ubusin ang pagkain.
Sa muling pag-iisip, siya lang ang may karapatang tumikim ng pagkaing iyon, kung pagsisikap ang pagbabatayan. Pagkatapos kumain, kinuha niya ang bracelet mula sa ilalim ng unan. Ngayon, alam ko na kung paano kita ibibigay sa kanya. Napangiti siya ng maluwang. Napatingin si Misael sa mesa ni Andrea sa opisina. Naroon na ang mga gamit ng kanyang nobya. Mukhang tama ang sinabi ni Margaret, pumasok na nga ito. O, Misael, bati ni Margaret. Bahagyan niya itong kinawayan. Pumasok na siya, pero lumabas ulit. Kapag naghahanap ng inspirasyon iyon, lumalabas, paliwanag nito. Ah, ganun ba? Salamat, tugon niya bago tumalikod. Teka, hindi mo ba iiwan iyan? Tanong ni Lina, itinuro ang pulang rosas na hawak niya. Ngumiti siya. Ako na mismo ang magbibigay. Batiin mo siya, payo ni AJ, sabay abot ng isang magazine. Nakabuklat iyon sa pahina kung saan naroon ang artikulo ni Andrea. 5 bituin ang ibinigay ni Miss Chavez, sabi nito. Napangiti si Misael. Sige, mauuna na ako. Mabilis siyang lumabas. May isang lugar lamang na pinupuntahan si Andrea tuwing nag-iisip. Mabilis ang kanyang mga hakbang, kasabay ng mabilis na tibok ng puso, patungo sa lugar kung saan niya unang nakita ang dalaga. At tama nga ang kanyang kutob. Naroon si Andrea, nakaupo sa gilid ng fountain, abalang nagsusulat. Mula sa loudspeaker ng kalapit na restoran ay tumugtog ang isang kanta. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi masyadong malapit, ngunit sapat para marinig niya ang bawat salita nito. Inis na isinara ni Andrea ang notebook at kinamot ang ulo gamit ang 2 kamay. Paano ba ako makakasulat ng matinong artikulo kung si Misael ang laman ng isip ko, reklamo nito. Napangiti siya. Tama na, Andrea, bulong ng dalaga sa sarili. Bakit ba kasi ayaw mo pa akong kausapin, Misael? Napabuntong hininga ito. Miss na kita. Napangiti siya ng mas maluwang. Tinatanong kita. Bakit hindi mo na ako sinagot? Napapitlag si Andrea. Misael? Napatingin siya sa paligid at nakita si Misael na nakangiti. Talaga bang namimiss mo ako? Tanong nito. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ng binata. Dahil sa'yo, mahina niyang sagot, sabay bayong sa dibdib nito. Hinuli ni Misael ang kanyang mga kamay at niyakap siya. Patawad dahil hindi kita pinakinggan. Kumalas ito at pinahid ang kanyang mga luha. Hinding-hindi na kita sasaktan. Pangako. At sa susunod na iiyak ka, sisiguraduhin kong luha iyon ng kaligayahan. Tumango lamang siya, sapagkat tinutupad na nito ang pangakong iyon. Congratulations sa 5 bituin. Paano mo nalaman? Galing ako sa opisina ninyo. Napangiti siya. Wala akong regalo sa'yo, sabi ni Misael. Hindi ba para sa akin yan? Tanong niya, itinuro ang rosas. Napakamot ito. Oo, nga pala. Tinanggap niya ang bulaklak. Pero may isa pa akong ibibigay. Hindi na kailangan. Makinig ka muna. Kinuha ni Misael ang kanyang kamay at isinuot ang bracelet. May bagong charm iyon, isang hugis pusong may brilyante. Pakakasalan mo ba ako? Nangilid ang luha niya. Iyan ang puso ko. Pakiingatan mo at hayaan mo akong mahalin ka sa buong buhay natin. Hindi na siya nakapagsalita. Pakiusap. Sabihin mong oo. Umiti siya at niyakap ito. Oo. Iniangat siya ni Misael at pinaikot, sabay sigaw, oo ang sagot niya. Nagtawanan at nagpalakpakan ang mga taong nanonood. Napayuko siya sa hiya, tumatawa. At sa gitna ng ingay, tanging isang bagay lamang ang malinaw. Natagpuan na nila ang isa't isa. Sa susunod na kabanata, haharapin ni na Misael at Andrea ang mga hamong kaakibat ng kanilang desisyon, mga tanong ng pamilya, mga lihim na tuluyang mabubunyag, at mga pagsubok na susukat sa kanilang pangako. Magiging mas malinaw kung hanggang saan aabot ang kanilang pagmamahalan kapag sinubok na ito ng realidad. Kaya abangan natin,